Good morning guys. So ito na nga po ang ating mga sisiw ng pabo. Kung natatandaan nyo po sa unang video ko ay ito po yung mga itlog na doon natin pinulot sa may mga damuhan, kasi doon ang itlog yung ating tatlong pabo. Nakakalabas po sila, pinapalabas ko po sila kasi para makakain naman ng sariwan damo, kaso doon na nga rin ng itlog. Tapos bumabalik na lang pagka tapos mga itlog, bumabalik dito sa bakuran natin. Kaya ang ginawa ko po, hinahayaan ko na lang muna. Ang ginawa po natin ay iniipon-ipon lang po natin yung mga itlog nila. Iniipon natin sa isang karton, pinagsama-sama. Sabi nga po nila ay bawal daw po yung hawakan. Ay no choice po tayo. Ang ginawa ko po ay nagsapin na lang po ako ng dahon ng mga tuyo o kaya kahit sariwa para makuha lang yung mga itlog doon, kasi nga po ay marami pong nagpasabsab ng baka doon. Sabsaban po ng baka yung damuhan na yan, yung bakanting lote na yan, mga kalabaw. Baka masira lang pag doon natin sila gawan ng silungan. Pag ginawan po natin ng silungan yung pugad nila ay baka masira lang din ng mga malalaking hayop doon. Pag minalas-malas ay baka madampot pa ng ibang tao. Kaya mas maiging kinuha ko, kada itlog nila kinukuha ko, kaso di maiwasang makalimutan. Kinaumagahan ko na po sila makuha yung mga itlog. Ang nangyayari po ay talagang sa karamihan po nito ay basa. May nabasa, may siyempre nagmo-moist po yung lupa sa gabi at umaga. May mga hamog, kaya siyempre wala po yung inahan doon, inahing manok. Kaya nababasa po yung mga itlog. So ang ginawa po natin, iniipon lang sa isang karton. At ito na nga, yung isang pabo po natin ay nung naglimlim na sila, saka po natin kinulong. Tsakin nyo lang po na naglimlim na po sila bago ikulong, para hindi na pag pinalabas nyo ulit, di na siya babalik doon sa pinag-itlogan. Kasi babalik at babalik po yan doon hanggat ipatapos. So ang isang pabo natin ay pinalimlim natin sa kanya yung 11 pieces na itlog. At yung isa naman po ay pinalimlim natin yung 9 pieces na itlog. Tapos bali yung isang pabo po ay talagang nagluloko, nagpupumilit na pinalimlim po natin siya. Pinalimliman natin sa kanya 13. Ito po yung mga batang pabo na to, yung dalawa. Tapos yung isa ang ina nila. So nagloko po talaga yung isang pabo. Gustong bumalik doon sa pugad niya kahit limlim na siya, wala namang itlog na doon. Pag nakalabas siya sa kulungan niya, pinapalabas ko, talagang doon po siya bumabalik sa sa pugad niya kahit wala ng itlog. Naglilimlim po siya. Kaya ang ginawa po natin, kinulong na lang, pinapataba, pupurgahin at papaliguan. Ang ginawa po natin sa mga itlog niya, pinalimliman po natin sa pato. May pato po kasing may kasabay silang ng itlog na pato, tamang-tama naglilimlim na. Doon ko po nilagay ang 13 piraso na mga itlog. Yun nga po walang kasiguraduhan, dahil karamihan po sa mga itlog na yun ay medyo nabasa, nagmo-moist dun sa lupa, dahil sa hamog sa umaga, sa mga dahon. Kaya talagang medyo basa ang mga itlog. Meron din po talagang basang-basa sa ulan, pero hinalo pa rin natin, kasi may napanood po ako dating video na pinipisa naman daw talaga ang nababasang itlog ng pabo. So sinubukan po natin. Yun nga lang, di ko na markahan. Dapat may marker po tayo para malaman natin kung pinisa ba talaga yung talagang basang-basang itlog. Kaso iwan ko kung may binugok po, kasi madami pong binugok. So ang nangyayari po ay, at ito na nga po, napisa na yung sapato. Napisa na po yung sapato. So ang pinisa lang po ng pato sa
13 ay 6. So 6 lang po. At yung pinisa naman po doon sa isang pabo na 10 ang itlog ay 5. At ay ito na nga po, 11 pieces po ito lahat. Meron pa po tayong isang pabo na ay 2. May 2 pa po tayong naglilimlim. Ay tama, isa na lang. May isa na lang. May isa na lang po tayo naglilimlim. Doon pala galing tong ano, itong mga sisiw na to, doon pala galing to sa pabo. At itong 11 ay 6 naman ay galing naman sa pato. Pinalimliman natin. So okay na po yun, di na masama. Dahil nga medyo nangabasa yung mga itlog na yon. Kala ko nga hindi mapisa dahil hinahawakan ko pa. So hintayin na lang po natin yung isang pabo na mamisa, yung isang inahin. May itlog po siya doong 8. Sana mapisa niya yung iba. Kahit mga 5 piraso pwede na. Ito nga po yung painom nila, electrolyte. Yan, kulay dilaw, vitamins. May vitamins na po yan. Kulay dilaw muna ang ilaw dahil sobrang lamig ngayong December na to. December po. Sobrang lamig talaga yan, kaya yan, may ilaw yan. Yung pagkain nila ay booster. Yan, kahit anong pagkain po, basta yung maliit, kaya nilang kainin. Basta mga semi powder. Yan, booster, mga ganun. Sana ay mabuhay ito lahat. Yan lang po. Pasensya na sa video, medyo magulo. Maraming salamat.